Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isang digmaang humubog sa kasalukuyan. Noong ika-1 ng Setyembre taong 1939, ang paglusob ng Alemanya sa Poland, ay nagsimula ng isang hidwaan na magiging mas malawak, mas marahas, at mas makabuluhan, kaysa sa anumang digmaan na nauna rito. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay tumagos sa bawat sulok ng daigdig, mula sa mga labanan sa lupain, dagat, at himpapawid, hanggang sa mga tahanan ng milyon-milyong sibilyan, na napasama sa gitna ng kaguluhan. Hindi lamang ito naging dahilan ng pagkawasak ng mga lungsod, at pagkamatay ng mahigit 70 milyong tao, kundi nagbukas din ito ng bagong yugto ng kasaysayan. Mula sa pagtatatag ng mga pandaigdigang institusyon, pag-usbong ng mga bagong kapangyarihan, hanggang sa pagbabago ng mga pananaw ng tao tungkol sa karapatang pantao, at kapayapaan. Ang mga aral na natutunan mula sa digmaang ito, ay patuloy na nagiging gabay sa mga bansa, sa paghahanap ng paraan para maiwasan ang muli pang pagkakaroon ng ganitong kalupitan. Sa talakayan nating ito, ating susuriin ang mga kwento, kaganapan, at mga kahihinatnan ng digmaang ito, na patuloy na nakakaapekto sa ating mundo ngayon. Ano nga ba ang ikalawang digmaang pandaigdig? Ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay isang malawakang pandaigdigang digmaan, na naganap mula 1939 hanggang 1945. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaki, at pinakamalupit na hidwaan sa kasaysayan ng sangkatauhan, na sumaklaw sa lahat ng kontinente, maliban sa Antarctica, at nakaapekto sa milyon-milyong buhay. Kinasangkutan ng maraming bansa sa mundo. Hindi lamang limitado ang digmaan sa isang kontinente. Nagsama-sama at naglaban-laban ang mga bansa mula sa Europa, Asya, Afrika, Hilaga at Timog Amerika, at Oceania. Mula sa malalaking kapangyarihan hanggang sa maliliit na bansa, marami ang napilitang makilahok alinman sa kusang loob, o dahil sa puwersa ng mas malalaking estado. Ang digmaan ay nakaapekto, hindi lamang sa mga sundalo, kundi pati na rin sa sibilyan, na naranasan ang gutom, pagkakakulong, at pagkawasak ng kanilang mga tahanan. Ang dalawang pangunahing panig. Ang digmaan ay naganap sa pagitan ng dalawang pangunahing alyansa. Allied Powers, o mga makapangyarihang alyado. Ito ang grupo ng mga bansa na nagkaisa, para labanan ang paglaganap ng mga diktador na kapangyarihan. Kabilang dito ang pangunahing bansa tulad ng United Kingdom, United States, Soviet Union, China. Kasama na rin ang iba pang bansa, tulad ng France, Australia, Canada, India, at Pilipinas. Ang kanilang layunin ay pigilan ang pagsalakay ng mga Axis powers, at ibalik ang kapayapaan sa daigdig. Axis powers, o mga kapangyarihang Axis. Ito ang alyansa ng mga bansang nanguna sa paglunsad ng digmaan, na pinamumunuan ng mga diktador. Kabilang dito ang Nazi Germany, na pinamumunuan ni Adolf Hitler, Fascist Italy, na pinamumunuan ni Benito Mussolini, at ang Imperial Japan, na pinamumunuan ni Emperor Hirohito. Layunin ng mga bansang ito, na palawakin ang kanilang mga teritoryo, at itatag ang kanilang paghahari sa ibang bahagi ng mundo. Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mga salik na nagbunsod ng isang pandaigdigang hidwaan. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi nagsimula bigla. Ito ay bunga ng maraming magkakaugnay na salik, na umusbong sa mga dekada, pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Narito ang mga pangunahing sanhi, na nagdulot ng isa sa pinakamalaking labanan sa kasaysayan. Kasunduan sa Versailles. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, ang kasunduan sa Versailles, ay iginawad para tapusin ang hidwaan, at pigilan ang Alemanya na magdulot muli ng kaguluhan. Ngunit, ang kasunduan ay labis na mapang-api sa Alemanya. Hiningi ang malaking kabayaran para sa pinsala ng digmaan. Pinaghigpitan ang kanilang hukbong sandatahan. At kinukuha ang ilan sa kanilang teritoryo.
Ang mga kondisyon na ito, ay nagdulot ng matinding puot, at kawalan ng pag-asa sa mga mamamayang Aleman, na naging daan para sa pag-usbong ng mga lider, na nangako ng ibalik ang karangalan ng kanilang bansa. Nasyonalismo at militarismo. Ang nasyonalismo, o ang matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling bansa, ay lumakas sa maraming bansa. Sa Alemanya, ito ay naging dahilan ng pagnanais na ibalik ang mga nawalan ng teritoryo, at itatag ang kanilang paghahari. Sa Japan, namayani ang pag-iisip, na ang kanilang lahi ay mas mataas, at may karapatang palawakin ang kanilang impluwensya. Samantala, ang militarismo, o ang pagbibigay ng mataas na kahalagahan sa hukbong sandatahan, at paghahanda para sa digmaan, ay lumaganap din. Ang mga bansa tulad ng Alemanya, Japan, at Italy, ay bumili ng maraming sandata, pinalakas ang kanilang mga hukbo, at itinuturing, na ang digmaan ay isang wastong paraan, para malutas ang mga problema sa politika at teritoryo. Imperialismo. Ang pagnanais ng mga bansa na palawakin ang kanilang mga teritoryo, makakuha ng mga mapagkukunan, at itatag ang mga kolonya, ay tinatawag na imperialismo. Noong mga taong iyon, ang mga malalaking kapangyarihan, ay naglalaban para sa kontrol sa mga lupain sa Afrika, Asya, at iba pang bahagi ng mundo. Halimbawa, ang Japan ay nagnanais ng mas maraming lupain sa Asya, para sa kanilang mga industriya at populasyon, habang ang Italy ay nagnanais na palawakin ang kanilang impluwensya sa Afrika. Ang mga hidwaan tungkol sa teritoryo, ay lalong nagpapatindi ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Pag-angat ng mga diktador. Ang mga problema sa politika, ekonomiya, at lipunan, ay nagbigay daan para sa pag-usbong ng mga diktador, na nangakong ayusin ang kanilang mga bansa. Ang ilan sa mga kilalang lider na ito, ay si Adolf Hitler, ng Alemanya. Si Hitler ay naging pinuno ng Nazi Party sa Alemanya. Gamit ang kanyang mga talumpati, at pangakong ibalik ang yaman at karangalan ng Alemanya, siya ay naging chancellor noong 1933, at kalaunan ay naging diktador. Ipinatupad niya ang mga patakaran laban sa mga Hudyo, pinalakas ang hukbong sandatahan ng Alemanya, at nagsimulang salakayin ang mga kalapit na bansa. Benito Mussolini ng Italia. Si Mussolini, ay ang tagapagtatag ng Fascist Party sa Italia. Siya ang naging diktador noong 1922, at itinatag ang isang gobyerno, na nakasentro sa kanya. Layunin niya na ibalik ang dating karangalan ng Imperyong Romano, sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga teritoryo ng Italia sa Afrika at Europa. Hideki Toho ng Japan. Si Toho, ay isang general ng hukbong sandatahan ng Japan, at naging punong ministro noong 1941. Itinuturing niya na ang pagpapalawak ng teritoryo, ay kailangan para sa pag-unlad ng Japan. Siya ang nanguna sa mga paglusob ng Japan sa mga bansa sa Asya, kabilang na ang paglusob sa Pearl Harbor sa United States noong 1941. Mga agarang sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mga kaganapang nagpasimula ng pandaigdigang labanan. Bagamat may mga pinagbabatayan na salik, na naghanda para sa digmaan, ang ilang partikular na kaganapan ang naging direktang dahilan, para sumiklab ang malawakang hidwaan. Ito ang mga agarang sanhi, na nagpaiyak ng sigawan ng digmaan sa buong mundo. Pananakot at pagsalakay ng Germany sa Poland. Ika-1 ng Setyembre taong 1939. Matapos na unti-unting palawakin ang teritoryo ng Alemanya, sa pamamagitan ng pagsasama sa Austria at Sudetenland, si Adolf Hitler ay nagtakda ng mataas sa Poland. Sinabi niya na kailangan ng Alemanya ng mas maraming lupain, para sa kanyang mga mamamayan. Sa kabila ng mga babala mula sa United Kingdom at France, ang Nazi Germany ay sumalakay sa Poland noong ika-1 ng Setyembre taong 1939, gamit ang kanilang estratehiyang tinatawag na Blitzkrieg, o mabilis na digmaan. Mabilis na pag-atake gamit ang mga tangke, eroplano, at mga tropang sundalo. Noong ika-3 ng Setyembre taong 1939, ang United Kingdom at France ay nagdeklara ng digmaan sa Alemanya, na opisyal na nagsimula ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Pagsalakay ng Japan, sa mga bansa sa Asya. Bago pa man sumiklab ang digmaan sa Europa, ang Japan ay nagsimula ng palawakin ang kanilang teritoryo sa Asya, simula noong unang bahagi ng 1930s. Layunin ng Japan, na makakuha ng mga mapagkukunan, tulad ng langis,
bakal, at mga produktong agrikultura, na kailangan para sa kanilang industriya at hukbong sandatahan. Noong ika-7 ng Hulyo taong 1937, ang Japan ay sumalakay sa China, na nagsimula ng digmaang Sino-Hapones, isang bahagi ng mas malawak na ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga sumunod na taon, sumalakay din ang Japan sa ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Korea, Malay, Netherlands Indies, ngayon ay Indonesia, at Pilipinas. Ang mga paglusob na ito, ay nagdulot ng matinding pagkamatay ng mga sibilyan, at pagkawasak ng mga lungsod sa rehiyon. Pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor. Ika-7 ng Disyembre taong 1941. Hanggang sa Disyembre taong 1941, ang United States ay nanatiling neutral sa digmaan, bagamat sila ay nagbibigay ng tulong sa mga Allied powers. Ngunit ang tensyon sa pagitan ng United States at Japan ay lumalakas, dahil sa pagtutol ng United States sa mga paglusob ng Japan sa Asya, at ang paghihigpit nila sa pagbebenta ng langis, at iba pang mahahalagang gamit sa Japan. Para pigilan ang United States na makagambala sa kanilang mga plano sa pagpapalawak, ang Japan ay nagsagawa ng biglaang pag-atake sa Pearl Harbor, isang base militar ng US Navy sa Hawaii, noong ika-7 ng Disyembre taong 1941. Libu-libong sundalong Amerikano ang namatay, at maraming barko at eroplano ang nasira. Sa sumunod na araw, ang United States ay nagdeklara ng digmaan sa Japan, at kalaunan ay sa Germany at Italy din. Ang pag-atake na ito ay naging dahilan, para ang digmaan ay tunay na maging pandaigdig, nakasangkot ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo. Mahahalagang pangyayari sa Europa, sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mga kaganapang nagpasya sa kinalabasan ng digmaan. Ang Europa, ang sentro ng maraming pinakamahalagang kaganapan, sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mula sa paglaki ng kapangyarihan ng Nazi Germany, hanggang sa huling pagbagsak nito, narito ang mga pangyayaring nagbago sa takbo ng digmaan sa kontinente. Paglawak ng kapangyarihan ng Nazi Germany. Mula 1938 hanggang 1939. Matapos niyang mapalakas ang hukbong sandatahan ng Alemanya, labag sa kasunduan sa Versailles, si Adolf Hitler ay nagsimulang palawakin ang kanilang teritoryo ng walang laban. Noong Marso taong 1938, ang Alemanya ay sumasama sa Austria sa prosesong tinatawag na Anschluss. Pagkatapos, ay tumutok siya sa Sudetenland, isang rehiyon sa Czechoslovakia, na may naninirahang maraming Aleman. Sa komperensya sa Munich, noong Setyembre taong 1938, pinapayagan ng United Kingdom at France ang Alemanya, na kunin ang Sudetenland, sa pangakong hindi na sila maglulusob pa. Ngunit, noong Marso taong 1939, inuokupahan ng Nazi Germany ang buong Czechoslovakia. At sa Setyembre ng parehong taon, sumalakay sila sa Poland, na nagsimula sa digmaan sa Europa. Sa mga sumunod na taon, nasakop ng Alemanya ang karamihan sa kanluraning Europa, kabilang ang France, Belgium, Netherlands, at Denmark. Labanan sa Stalingrad. Mula Setyembre taong 1942 hanggang Pebrero taong 1943. Ang labanan sa Stalingrad ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang labanan sa digmaan. Noong 1942, sinubukan ng Nazi Germany na sakupin ang lungsod ng Stalingrad sa Soviet Union, isang mahalagang sentro ng industriya, at daungan sa Ilog Volga. Ang labanan ay naging isa sa pinakamahirap, at maraming pagkamatay na hidwaan sa kasaysayan. Milyon-milyong sundalo at sibilyan ang namatay, at ang lungsod ay halos nawasak. Sa huli, noong Pebrero taong 1943, ang mga tropang Soviet ay nakapagtagumpay na sugurin ang mga sundalong Aleman, at pilitin silang sumuko. Ang tagumpay ng Soviet Union sa Stalingrad, ay naging baluktot na punto sa digmaan sa Europa. Mula noon, ang Nazi Germany ay hindi na nakapaglunsad ng malalaking pag-atake, at nagsimulang umatras pabalik sa kanilang teritoryo. Paglapag ng Allied Forces sa Normandy. D-Day, ika-6 ng Hunyo taong 1944. Upang buwagin ang mga linya ng depensa ng Nazi Germany sa kanluraning Europa, ang mga Allied powers ay nagsagawa ng isang malaking operasyon, na tinatawag na Operation Overlord.
Noong ika-6 ng Hunyo taong 1944, libu-libong sundalo mula sa United States, United Kingdom, Canada, at iba pang allied na bansa, ay lumapag sa mga dalampasigan ng Normandy sa France. Sa kabila ng matinding paglaban mula sa mga tropang Aleman, nakapagtatag ang mga Allied forces ng isang tahanan sa lupa, at nagsimulang palawakin ang kanilang kontrol sa kanluraning Europa. Ang operasyong ito, ay nagbukas ng ikalawang harapan sa Europa, na pilit na humati ng mga tropa, at mapagkukunan ng Nazi Germany. Pagbagsak ng Berlin, at pagkamatay ni Hitler. Mula Abril hanggang Mayo taong 1945. Sa unang bahagi ng 1945, ang mga tropang Soviet ay lumalapit na sa Berlin, ang kabisera ng Nazi Germany, habang ang mga Allied forces, ay umaatras mula sa kanluran. Noong ika-30 ng Abril taong 1945, habang ang mga sundalong Soviet ay papalapit na sa kanyang underground bunker, si Adolf Hitler ay nagpakamatay, kasama ang kanyang asawang si Eva Braun. Noong ika-2 ng Mayo taong 1945, ang mga tropang Soviet ay nakontrol na ang buong Berlin, at ang mga natitirang leader ng Nazi Germany ay sumuko noong Mayo 7 hanggang 8, 1945, na opisyal na nagwakas ng digmaan sa Europa. Mahahalagang pangyayari sa Asya at Pasipiko, sa ikalawang digmaang pandaigdig. Mga kaganapang humubog, sa kinabukasan ng rehiyon. Habang nagkakaroon ng matitinding labanan sa Europa, ang digmaan ay patuloy na sumasaklaw sa Asya at Pasipiko, kung saan ang Imperial Japan, ay nagsisikap na itatag ang kanilang paghahari. Narito ang mga mahahalagang pangyayari na nakaapekto, hindi lamang sa rehiyon, kundi sa buong mundo. Pananakot, at pagsalakay ng Japan sa Pilipinas. Desyembre taong 1941. Bilang bahagi ng kanilang plano sa pagpapalawak sa Asya, ang Japan ay tumutok sa Pilipinas, isang kolonya ng Estados Unidos noong panahong iyon. Matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor noong ika-7 ng Disyembre taong 1941, sinundan agad ng mga tropang Hapones ang paglusob sa Pilipinas noong ika-8 ng Disyembre taong 1941. Sa kabila ng paglaban ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, na pinamumunuan ni General Douglas MacArthur, ang mga Hapones ay mabilis na sumakop ng mga pangunahing lungsod, kabilang ang Maynila. Noong ika-2 ng Enero taong 1942, opisyal na inookupahan ng Japan ang Maynila, at ang mga tropang Allied ay napilitang umatras patungong Luzon Peninsula, at huli na sa Bataan at Corregidor. Bataan Death March. Abril taong 1942. Noong ika-9 ng Abril taong 1942, ang mga sundalong Pilipino at Amerikano, na nakipaglaban sa Bataan ay napilitang sumuko sa mga Hapones. Kasunod nito, ay naganap ang Bataan Death March, isang mahabang paglalakbay ng mahigit 75,000 bilanggo ng digmaan, mula sa Maribeles, Bataan, patungong Campo O'Donnell sa Capas, Tarlac, na umaabot sa humigit kumulang 100 kilometro. Sa daan, ang mga bilanggo ay hindi binibigyan ng sapat na pagkain at tubig, pinapalo, pinupugot ng ulo, at pinapatay ng mga sundalong Hapones. Libu-libong tao ang namatay sa paglalakbay, o sa mga unang araw ng kanilang pagkakakulong sa kampo. Ang kaganapang ito, ay naging simbolo ng kalupitan ng digmaan sa Pasipiko, at isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Pagbabalik ni General Douglas MacArthur. Ika-20 ng Oktubre taong 1944. Matapos ang kanyang pag-alis mula sa Pilipinas noong Marso taong 1942, sinabi ni General Douglas MacArthur ang kanyang tanyag na pahayag. I shall return. Noong ika-20 ng Oktubre taong 1944, tinupad niya ang kanyang pangako, nang siya ay dumating sa mga dalampasigan ng Leyte, kasama ang mga tropang Allied. Ang operasyong ito, na tinatawag na Leyte Gulf Landing, ay nagsimula ng pagbawi ng Pilipinas mula sa mga Hapones. Sa mga sumunod na buwan, ang mga Allied forces ay nakipaglaban ng mga labanan sa buong kapuluan, at noong Pebrero taong 1945, muling nakontrol ng mga Amerikano at Pilipino ang Maynila. Ang pagbabalik ni MacArthur, ay naging inspirasyon para sa mga tagapaglaban ng mga rehiyon, at nagsilbing paunang hakbang, para sa pagbagsak ng Imperial Japan.
Pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Mula Hulyo hanggang Agosto taong 1945. Sa huli ng 1945, bagamat natalo na ang Nazi Germany sa Europa, patuloy pa ring lumalaban ang Japan sa Asya at Pasipiko. Upang tapusin ang digmaan ng mabilis, at maiwasan ang karagdagang pagkamatay, ang Estados Unidos ay nagpasya na gamitin ang bagong imbentong atomic bomb. Noong ika-6 ng Agosto taong 1945, ang bomba na pinangalan ng Little Boy, ay ibinagsak sa lungsod ng Hiroshima, na nagdulot ng kagyat na pagkamatay ng humigit kumulang 80,000 tao, at pagkawasak ng halos buong lungsod. Dahil hindi pa sumusuko ang Japan, noong ika-9 ng Agosto taong 1945, ang pangalawang bomba na pinangalan ng Fat Man, ay ibinagsak sa Nagasaki, na nagdulot ng pagkamatay ng humigit kumulang 40,000 tao. Noong ika-15 ng Agosto taong 1945, ang emperador ng Japan, ay nag-anunsyo ng kanilang pagsuko, at opisyal na natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, noong ika-2 ng Setyembre taong 1945. Mga pagbabagong dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mga bunga na bumago sa mukha ng mundo. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay nagdulot ng malalim at pangmatagalang pagbabago sa buong mundo. Pagkawasak ng mga lungsod at ekonomiya. Maraming pangunahing lungsod sa Europa, Asya, at iba pang bahagi ng mundo, ang nawasak dahil sa bomba at labanan. Ang mga industriya, daanan, at infrastruktura ay nasira, habang ang mga ekonomiya ng mga bansa, ay nagsimula mula sa simula, matapos ang digmaan. Pagkamatay ng milyon-milyong tao. Mahigit 70 milyong tao ang namatay sa digmaan, kabilang ang mga sundalo at sibilyan. Marami rin ang namatay dahil sa gutom, sakit, at mga kalupitan, tulad ng Holocaust. Ang pagkawasak na ito, ay nagbago ng mukha ng mga pamilya at komunidad sa buong mundo. Pagbabago ng mga hangganan ng bansa. Mga bagong hangganan ang itinakda, pagkatapos ng digmaan. Ang Alemanya ay hinati sa mga bahagi, ang mga kolonya ng mga malalaking kapangyarihan ay binago, at ang ilang bansa ay nawalan o nakakuha ng teritoryo. Pag-usbong ng mga bagong bansa. Matapos ang digmaan, maraming kolonya ang nakamit ang kanilang kalayaan, at naging mga bagong bansa, kabilang ang Pilipinas, India, Pakistan, at marami pa sa Africa at Asya. Ang mga ito ay nagsimulang pamahalaan ang kanilang sariling destinasyon, at sumali sa pandaigdigang komunidad. Mga pagbabago sa lipunan at buhay, ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bukod sa mga pisikal at politikal na pagbabago, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot din ng malaking pagbabago sa paraan ng pamumuhay, at pag-iisip ng mga tao sa buong mundo. Pagkakapantay-pantay ng karapatan. Ang digmaan, ay nagbukas ng pag-uusap tungkol sa pantay na karapatan para sa lahat. Laban sa mga diskriminasyon batay sa lahi, relihiyon, at kasarian ang mga kilusan, at itinatag ang mga patakaran para protektahan ang karapatang pantao. Paglahok ng kababaihan sa trabaho at politika. Habang nasa digmaan ang mga lalaki, nagsimulang pumasok ang mga babae sa mga trabahong, dati ay para lamang sa mga lalaki. Matapos ang digmaan, lalong lumakas ang kanilang boses sa politika at iba pang larangan, na humantong sa mas maraming pagkakataon, at pagkilala sa kanilang papel. Pag-unlad ng teknolohiya at medisina. Ang mga imbensyon para sa digmaan tulad ng eroplano, radyo, at mga gamot, ay naging batayan ng pag-unlad sa teknolohiya at medisina. Bumuti ang paraan ng paggamot sa mga sakit, at mas mabilis ang komunikasyon at transportasyon. Pagpapatatag ng demokrasya. Matapos ang pagbagsak ng mga diktador, maraming bansa ang nagpatupad ng sistemang demokratiko. Binigyang diin ang paglahok ng mamamayan sa pamamahala, paggalang sa batas, at pagkakaisa para mapanatili ang kapayapaan. Organisasyong nabuo, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, para sa isang mas mapayapang mundo. Bilang tugon sa kalupitan at pagkawasak ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga bansa sa mundo ay nagkaisa, upang bumuo ng mga organisasyon, na layuning pigilan ang muli pang pagkakaroon ng digmaan, at tulungan ang mga nasirang komunidad. Isa sa pinakamahalaga sa mga ito, ay ang United Nations. Ang United Nations
Itinatag ang United Nations noong ika-24 ng Oktubre taong 1945, kasunod ng pagwawakas ng digmaan. Pinalitan nito ang League of Nations, na nabuo matapos ang unang digmaang pandaigdig, ngunit hindi nagawang pigilan ang ikalawang hidwaan. Sa simula, may 51 bansang miyembro ito, na ngayon ay lumaki na ito, hanggang sa mahigit 170 na bansa mula sa buong mundo. Mga pangunahing layunin ng UN. Panatilihin ang kapayapaan sa mundo. Isa sa pangunahing adhikain ng United Nations, ay pigilan ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa, at mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Upang gawin ito, mayroon itong Security Council, na may kapangyarihang gumawa ng mga desisyon, para resolbahin ang mga hidwaan, maglagay ng mga embargo, o magpadala ng mga tropang pangkapayapaan, sa mga lugar na may tensyon. Binibigyang diin ng organisasyon ang diplomasya, at mapayapang paraan ng paglutas ng mga alitan. Pagtulong sa mga bansang nasalanta ng digmaan. Matapos ang digmaan, maraming bansa ang naiwan na sirang-sira ang kanilang ekonomiya, infrastruktura, at mga komunidad. Ang UN ay naglaan ng mga programa para tulungan ang mga bansang ito na makabangon muli. Nagbibigay sila ng tulong pang-ekonomiya, pagkain, tubig, at gamot sa mga nasalanta. Bukod pa rito, tumutulong din ang organisasyon sa pagtatayo ng mga bagong paaralan, ospital, at daanan, para ibalik ang normal na pamumuhay ng mga mamamayan. Bukod sa mga layuning ito, ang United Nations ay patuloy na nakikibahagi rin sa mga gawain, tulad ng pagtataguyod ng karapatang pantao, paglaban sa gutom at kahirapan, at pagprotekta sa kalikasan. Lahat ay para makamit ang isang mas makatarungan, at mapayapang mundo. Mga implikasyon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Mga aral na patuloy na humuhubog sa mundo. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi lamang isang kaganapan sa kasaysayan. Ito ay nag-iwan ng mga malalim na implikasyon, na patuloy na nakakaapekto sa paraan ng pamumuhay, pakikipag-ugnayan, at pag-iisip ng mga bansa at tao sa buong mundo. Narito ang mga pangunahing implikasyon na nakuha natin mula sa digmaang ito. Pag-iwas sa pandaigdigang digmaan. Ang kalupitan ng digmaan, ay ang nagbukas ng mga mata ng mundo sa kahalagahan ng pagpigil sa hidwaan. Itinatag ang mga estratehiya tulad ng diplomasya, at mga pandaigdigang kasunduan, para pigilan ang muli pang pagsiklab ng malawakang labanan. Pagpapaigting ng pandaigdigang kooperasyon. Mga organisasyon tulad ng United Nations ang itinatag, para isulong ang pagtutulungan ng mga bansa. Ito ay nagbukas ng daan para sa pagbabahagi ng mapagkukunan, teknolohiya, at suporta sa isa't isa. Paggalang sa karapatang pantao. Ang mga kalupitan tulad ng Holocaust, ay nagpapatibay sa pangangailangang igalang ang mga karapatan ng lahat, anuman ang lahi, relihiyon, o kasarian. Itinatag ang mga batas at patakaran para protektahan ito. Aral sa kasalukuyang henerasyon. Ang digmaan ay nag-iwan ng mahalagang aral tungkol sa pagkakaisa, kapayapaan, at responsibilidad ng bawat isa, na panatilihing mapayapa ang mundo, para sa mga susunod na henerasyon. Kahalagahan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa kasalukuyan. Ang kaganapan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Patuloy itong may malalim na kahalagahan sa paraan ng pamumuhay, pamamahala, at pagtingin ng mundo sa isa't isa ngayon. Patuloy na epekto sa politika at ekonomiya. Ang mga hangganan ng bansa, sistema ng pamamahala, at mga ugnayan sa pagitan ng mga bansa ngayon, ay naaapektuhan pa rin ng mga resulta ng digmaan. Mga patakarang pang-ekonomiya at pandaigdigang kalakalan ay binubuo, batay sa mga aral mula noon. Pagpigil sa abuso ng kapangyarihan. Ang mga karanasan mula sa panahon ng mga diktador, ay nagbigay daan sa mga sistema at batas, na naglalayong pigilan ang labis na kapangyarihan ng mga lider. Binibigyang diin ang transparency at pananagutan sa pamamahala. Pagpapahalaga sa kapayapaan. Ang kalupitan ng digmaan, ay nagpapatibay sa kahalagahan sa kasalukuyan. Mga organisasyon at individual ay aktibong nagtataguyod ng mapayapang paglutas ng mga hidwaan, at pagkakaisa ng mga bansa. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay hindi lamang isang kaganapan sa kasaysayan, kundi isang pangyayari na may malalim, at pangmatagalang epekto sa buong mundo.
Mula sa mga kontinente, hanggang sa mga tahanan ng milyon-milyong tao, ang digmaang ito ay nag-iwan ng mga bakas, na patuloy na nararamdaman sa kasalukuyan. Nagdulot ito ng mga pagbabago sa lipunan at pandaigdigang ugnayan. Ang mga lungsod ay nawasak, mga ekonomiya ay nagsimulang muli sa simula, at mga sistema ng pamamahala ay binago. Sa kabilang dako, ang digmaan ay nagbukas din ng daan, para sa mas mataas na pagkakapantay-pantay, pag-unlad ng teknolohiya, at pagtatatag ng mga organisasyon, na layuning mapanatili ang kapayapaan. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga bansa ay muling itinayo, at maraming bagong bansa ang umusbong, na may sariling soberanya. Mahalaga ang pagkatuto mula sa kasaysayan, upang maiwasan ang pag-uulit nito. Ang mga aral tungkol sa panganib ng diktadura, kahalagahan ng pagkakaisa, at halaga ng kapayapaan, ay dapat na dalhin ng bawat henerasyon. Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga nangyari, at pagtutulungan ng mga bansa, maaari nating tiyakin ang mga kalupitan ng nakaraan, ay hindi na mauulit muli, at ang mundo ay patuloy na maglakbay patungo sa isang mas mapayapa at makatarungang kinabukasan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.